Yo! Nabuhay pa kaya itong bata. Kung ako sa'yo, umuwi ka na sa inyo. Ganda ng sounds yun, ha? What is going on, people? This is your boy. For today's episode, hindi muna tayo magka-camping. Meron akong gustong i-share sa inyo na bagong equipment sa ating pagmumotor na talaga namang makakatulong sa atin. Quad lock phone mounting system. So, i-check natin to, i-review natin, unbox, installation, and actual test ride kung talaga bang sulit nga ba si quad lock o gastos lang. So, eto na yung ating quad lock mounting system, no? Ang tawag dito sa isang buong kit na to is builder's kit, no? Kasi hindi siya yung pa isa-isang pesa lang yung binili natin. So, binili ko to sa Shopee, no? Guys, no? I-paste ko na lang yung link in case gusto nyo bumili ng legit na quad lock equipment like this. Kasi to be honest, medyo pricey po talaga si quad lock. So let's go ahead and check what's inside the box. May nakalagay kayo sa basahin natin. Thank you for choosing us. Welcome to the quad lock family. May pagano'n. Merong vibration dampener, no? Kasi si 450 MT, medyo malakas yung vibration niya sa low RPM. And nakakasira yun ng cellphone. And syempre, since yung phone natin hindi masyadong flagship, kailangan natin ng universal adapter. Yan. So ito yung ikakabit either sa phone, no? Sa likod ng phone or sa case niya mismo. Yan. And syempre, itong ating handlebar mount Pro. And syempre, kakabit natin yung quad lock dun sa big bike natin, sa MT. Medyo mataas yung vibration nun and high speed, no? So, kailangan medyo rugged yung phone na gagamitin natin. So, meron tayo ditong Vivo Y29. Waterproof phone po ito. Technically, kahit mabasa tayo sa ulan, hindi tayo mangangamba na masisira yung ating phone. Tapos, military grade din siya, no? Medyo pangmalakasan. May shockproofing po siya, no, at certain point. Yeah, so ito yung gagamitin nating phone dito sa ating navigation system. Ito yung cellphone natin. Bumili rin ako ng case, no? Zoomed case, Beetle case, no? Pangmalakasan. So, ilang linggo ko nang ginagamit yung cellphone na to kasi sinisigurado kong wala siyang problema kasi may warranty. Pinakabitan ko na rin yung tempered glass. Matte yung kanyang tempered glass para hindi masyadong reflection, no? Sa araw kapag nagda-drive tayo, di ba? So, meron siyang kasamang case. Nung binili ko siya, hindi ko masyadong trip yung case nila kasi soft case lang to and hindi siya ganun katibay. Baka pag kinabit ko yung adhesive, no? Yung phone adapter sa likod matanggal kasi ang lambot niya, guys. So, kaya bumili tayo ng case na medyo matigas-tigas. Ito, Beetle case, no? Tibay ito, matigas to, guys. Mas trip ko siya. Siyempre, meron din tong parang security natin, no? Kasi kahit naka-quad lock tayo, minsan hindi mo masabi, baka matanggal yung adhesive ng adapter, no? Sa likod ng phone, no? Kakabitan natin yung cellphone natin ito. Alright, so i-set up na natin to, guys, no? Samahan nyo ako para magawa na natin ang ating navigation system. In preparation na rin to para sa North Loop natin, no? Kasi hindi pwedeng basta-basta yung ating navigation system, no? Mahirap na, baka magka-berya pa. Isa sa magandang features ng quad lock is technically napaka-user-friendly po niya. Ang dali niyang install, hindi ka mahihirapan kahit first time mong gawin ito. Dito sa video, as you can see, para akong professional, di ba? Hindi ko ni-review o binasa yung user's manual nitong quad lock mounting system natin. And the good news is lahat ng tools na kailangan mo kasama na rin po doon sa ating builder's kit. And kompleto po siya. Meron siyang iba't ibang klase ng size para sa mga handlebar. And as you can see, tinetesting ko kung paano nga ba yung posisyon ng adhesive mount, no? And dito ipapakita ko sa inyo kung gaano to kabigat. Napakagaan po nitong quad lock system natin. 135.4 grams lang. So dito, pinapakita ko rito yung Vavin, no? Heavy duty phone lanyard. Ang pinakang purpose nitong lanyard na to is parang backup siya in case mag-fail yung ating adhesive dun sa ating quad lock system, no? And also, this will serve as a security in case may iwan natin saglit yung phone doon sa ating motor, hindi po siya basta-basta mananakaw.
There was a short video kasi na napanood ko. Isang Grab rider, no? Bumili lang sandali ng sigarilyo. Iniwan niya nakapark yung motor niya and then biglang may dumaan na lalaki. Dinampot na lang yung cellphone niya. So, at least kahit paano kung meron po nito, hindi siya basta-basta mahahablot. So dito guys, I'm gonna be using a very manipis manipis na double-sided tape para added security na rin. Para yung cellphone ay didikit po talaga doon sa ating case. And that way, sigurado po tayo na hindi basta-basta matatanggal yung ating cellphone. Now, let's go to the installation ng ating quad-lock navigation system sa ating 450 MT. Madali lang to, sobrang dali niya guys. Hindi ka mahihirapan dito. Dalawang screws lang, no? And then ilalagay na kagad natin yung ating phone. In this setup, medyo pahiga po yung ating cellphone. And dito sa part na to, makikita nyo kung paano ko gagawing added security yung ating heavy-duty phone lanyard, no? So, nakakabit siya sa phone and then nakaikot o nakatali din po sa ating handlebar. So, syempre, kailangan natin i-check kung hindi tatama yung ating gas cap cover, no? Kailangan din natin i-check kung may sususi ba natin at bubuksan yung ating motor nang walang problema. Alright, so tapos na yung ating installation process. Now let's go out and test this on the road. Guys, nandito na tayo sa labas, no? Magte-test ride tayo ng ating bagong quad-lock. Tingnan natin kung anong magiging performance niya sa actual na ride, no? High speed, mga bump ng kaunti. Tingnan natin kung solid yung performance ng ating quad-lock. So mabilis na ride lang and then I'm gonna give you my final verdict and review kung solid nga ba si quad-lock. Let's go! One of the things that I like when it comes to our navigation system, no, yung cellphone lang at saka phone mounting system, is hindi mo siya kailangang ipa-install. Walang wiring, hindi ma-void yung warranty ng motor natin. Let's go! Which is napaka-importante sa motor natin since brand new natin to binili, no? Importante yung warranty sa ating motor. Kasi mahirap pagka nawalan tayo ng warranty tapos magka-problema eh. Mahala magpagawa. At least kapag nasa warranty pa tayo, medyo nakakalibre tayo ng ng mga service. And so sana nakikita nyo yung itsura ng ating quad-lock mounting system, no? Diyan, gumagana yung kanyang vibration dampener. Nasubukan natin yung mga lubak-lubak, like that, di ba? Kaya naman, wala namang problema. Subukan naman natin yung high speed. At least mga 80. Nakalak pala yung helmet ko. Sa Eco Park po.
Thank you. Hello po. Magkano nga ulit entrance? Tagal ng huling punta ko dito. 20. Thank you. Sa kamay po, no? Okay. Thank you. Respect the wildlife na. Maglakad-lakad dito. Init. Hindi pala ako nakapagbalaklava, guys. Mainit sa mukha pag walang suot ng balaklava. Positive side, I would say, maganda yung quad lock kasi hindi siya bulky, magaan, kumpara dun sa mga luma kong phone mount. Technically, di hamak na mas magaan to. At saka, napaka-premium looking eh, no? Napaka-minimalistic po yung datingan niya. Diba? Unlike yung ginagamit ko dati, diba, hanggang dito, nag-extend, ang bigat, tapos hindi pa siya ganun ka-stable, no? Good thing kasi merong vibration dampener itong ating quad lock. At least kahit papaano, medyo hindi ganun kabilis masisira yung cellphone natin, no? And also, one of the biggest positive side ng ganitong klase ng setup ng navigation system is basically hindi po siya kagaya ng mga ini-install na navigation system, no? Ito kasi walang wiring. Plug and play lang siya. Hindi po mabovoid yung warranty ng ating motor. Napaka-importante niyan sa mga brand new na motor na merong warranty. Kasi bago pa, hindi natin alam kung masisira yung motor, kung magkakaproblema o hindi. At least kung may warranty pa, may matatakbuhan tayong kasa. Diba? So doon naman tayo sa downside ng quad lock mounting system, guys. No? Una, syempre, medyo pricey po ito. Yung mga dati natin ginagamit, na acceptable naman yung performance, hindi pa yung lumalampas ng 1,000. Pero itong quad lock builder's kit na to, almost 2,000 po ito. Also, something that they can improve din. No? Pangalawang downside for me is yung quad lock, limited po yung casing nila. Hindi lahat ng phone meron pong specific case, no? Kailangan mo pang gumamit ng mounting, na adhesive mounting like this, no? Siyempre, sa dami ba naman ng cellphone sa mundo, no? Minor lang naman yun for me, no? Kasi meron naman tayong adhesive, no? Phone adapter. Ito. Siguro kailangan na ako masanay, no? Pero sa ngayon kasi, hindi ko alam. Ang hirap niyang ikapit. Nahihirapan ako, guys, promise. Hindi ko talaga siya makuha-kuha. Pero sa tingin ko, kailangan lang sanayan, eh. Ayan, no? Pag masanay ka, mukhang magiging maayos din naman. Pero sa ngayon, hindi ko talaga siya ma-perfect. Yan. So, kailangan susukatin mo siya ng mabuti bago mo siya mailak. Sa simula lang siguro talaga. Maraming salamat po sa mga nanood ng episode na ito. Isa lang ang masasabi ko, my final verdict and opinion about the quad lock system is napakaganda po niya. Sulit na sulit po yung perang ilalabas nyo rito. And I can highly recommend it. So I guess this is where I'm gonna have to end the video. Maraming salamat po muli. Kita-kits tayo next week on the next episode. Have a great day, people. Ciao!